Pwedeng ma-hack? What? Alright, kinasuhan ako ng COMELEC dahil sa isang video kung saan pinag-uusapan ko yung kahinaan ng automated counting machines or ACM at pwede ba silang ma-hack? Ito po si Attorney Harold Respicio at kinasuhan ako ng COMELEC at ipapadisbar din daw nila ako at tatanggalin din daw yung lisensya ko bilang CPA mula sa PRC. Wow! Nakakatakot, alright? Yung video na yon na sinasabi nila ay pinatanggal na nila mula sa Facebook. So, hindi nyo ma-access. So, pag-uusapan natin ngayong araw na ito kung ano yung laman ng video na iyon. Alright. Ako bilang abogado, ay isa rin akong IT expert kasi bago ako naging abogado ay isa akong CPA. Nagtrabaho ako sa Deloitte, ang #1 auditing firm sa buong mundo. At ang expertise ko was information systems audit. Kaya alam ko ang lahat ng mga bagay na yan. Marunong akong mag-code at marunong akong mag-hack. Ang trabaho ko before was tignan yung mga kahinaan ng mga computer systems at sasabihin ko, "Hoy, pwedeng i-hack ito, baka gusto mong ayusin." Actually, dun sa video na yon, sinabi ko lang na, "Hoy, COMELEC, merong kahinaan itong automated counting machines, baka gusto ninyong ayusin." So, Attorney Harold Respicio, ano ba yung sinasabi mong kahinaan doon sa video na yon? Ang sinabi ko was, sabi ko, kapag connected yung ACM sa internet bago mag-print ng election return, pwedeng ma-hack yung makina at madaya ang eleksyon. Wow, Attorney Harold Respicio, please explain. Ano ba ang proseso ng pagboboto gamit ang automated counting machines? So, ito po yung proseso. Ayon sa rules na inilabas ng COMELEC, yung automated counting machines ay nasa presinto on the day of elections. Yung automated counting machine na yon ay connected sa internet the whole day. At kapag boboto ka, ilalagay mo yung boto mo doon at bibilangin ng makina lahat ng boto. Pero yung pagbilang ng makina, para siyang nag-i-score ng basketball. Habang bumoboto ang mga tao, merong running score. Pero hindi katulad ng basketball, yung score doon sa loob ng voting machine na yon, hindi mo nakikita, walang nakakakita. At makikita lamang yung final score pagkatapos na ng pagboto matapos ang 7:00 ng gabi on election day. At lalabas yung information na yon sa pamamagitan ng pagprint ng election return. Tapos yung makina, ipapadala niya yung result sa servers ng COMELEC at yun yung official na returns ng election. Ang concern ko was, kapag konektado sa internet yung makina bago mag-print ng election return at corrupted yung source code ng makina, pwedeng ma-hack ng isang hacker yung makina at dadayain yung lalabas na final score doon sa election returns at madadaya yung resulta ng eleksyon. Yun po ang puntos ko doon sa video na iyon. So, Attorney Harold Respicio, bakit pwede bang mabago yung source code ng isang makina? Well, ang binanggit ko doon sa video was, pwede on principle basta may physical access ka sa makina. Bilang eksperto sa IT, ikaw din, kapag bumibili ka ng gadget mo doon sa Green Hills, di ba? Kapag nakaw yung cellphone na yon or nakaw yung laptop, pag dadalhin mo doon, babaguhin na nila yung source code ng computer na yon kahit may password pa yung device na yon. Kasi, ang basic principle ng information system security is, basta may physical access sa device, ang isang masamang tao at gusto niyang baguhin yung source code ng makina na yon, pwede mong mabago yung source code ng makina na yon. So, on principle, ang mga makina ng pagboto, basta merong access ang tao dyan, pwedeng mabago yung source code. Ngayon, ang diniscuss ko doon sa video was, sige, sinesecure nga ng COMELEC lahat ng makina na iyon. Actually, meron bang opening, ang sinabi ko sa video is, meron bang opening or instance na baka hindi nakatingin yung gwardiya
na merong bad actor doon at baguhin niya yung source code? Kayo na lang ang humusga, di ba? So, mahirap iwasan yun kasi kahit gaano ka pa ka-stricto sa pagbantay ng makina, kahit konting sandali lamang na merong access ang masamang tao doon sa makina, halimbawa, galing sa loob ng gobyerno, kung gusto nilang dayain yung eleksyon, pwede nilang dayain yung eleksyon. Yun yung binanggit ko doon sa video na iyon. Ngayon, hindi mo maiiwasan yung bagay na iyon. Kaya, ang alternatibo mong solusyon dyan ay, kapag nagtanim sila ng masamang code, source code, doon sa makina at may opening sa hacker, pwedeng i-hack. Dapat ang gawin mo, during election day, wag mo siyang i-connect sa internet. Kasi kahit corrupted yung source code nun, kahit ano pa ang gawin ng hacker, hindi niya ma-access yung device. Therefore, hindi niya mababago yung score. And kapag hindi niya nabago yung score, ang lalabas na score ay yung tamang score sa makina at walang magagawa yung makina. Once i-connect mo na siya sa internet later at ipadala mo yung results sa server ng COMELEC, hindi mahirap nang dayahin yun kasi may kopya na lahat ng watcher ng totoong resulta ng eleksyon. Yun yung binabanggit ko na pwedeng opening doon sa video na iyon. Doon sa video na iyon, naging detailed ako sa pag-discuss ng teorya ng computer securities at paano i-take advantage yung kahinaan na yun doon sa sistema ng automated counting machine. So, nag-code ako doon, dinemo ko kung paano mo talaga siya gagawin code by code, line by line, at ginamit ko itong laptop ko para i-demo in actuality paano siya gagawin. Para, pag nakita ng COMELEC yung video na yun, oo nga no, o kaya nakita ng taong bayan yung video na yun, sasabihin nila, oo nga no, convincing na convincing yung explanation ni Harold. Pwede ngang mangyari. Ayusin nga natin to. Actually, yun yung purpose ng video na yun eh. Yun yung hope ko na sana maayos ng COMELEC yung rules nila. Kasi, ang simple lang siyang pwedeng ayusin. Walang mawawala sa atin. Ang gagawin lang ng COMELEC is, babaguhin niya lang yung rules niya kung paano natin i-handle yung ACM machines during election day. Kasi right now, may lunabas na rules ang ACM kung paano i-operate yung voting machine na yun on election day. At kapag babasahin mo yung rules, connected na siya sa internet on the whole day. And walang instruction dun na dapat hindi siya connected sa internet or dapat i-connect mo lang siya sa internet after mag-print ng election returns. Ang recommendation ko was, bilang eksperto, ay magdagdag ka lang ng isang linya dun sa rules mo, COMELEC, at sabihin mo dun na wag mong i-connect